looking for a sign na bumili kayo ng Kindle, I suggest you should get one. Hi everyone! Welcome again to another YouTube video. It's me again, Ika, and today we will be talking about why you should get a Kindle. I'm very excited, guys, because you know I love to read books. The other day, I decided to bought a Kindle, and actually this Kindle is just a refurbished. So this is what the box looks like. For the original box, guys, this is how it looks like. For the refurbished one, unit or model is a Kindle Paperwhite. It was released back in 2018, so medyo luma na talaga siya. Don't care as long as meron akong Kindle, and it really works really well. So outside the box, guys, as you can see, it has the word Amazon, and if I'm not mistaken, guys, yung mga refurbished item, ito yung mga binibili ni Amazon user na gustong mag-upgrade, and then they're gonna reassemble nila yung unit and they're gonna sell it half the price from the original. Has a code here. As you can see, I don't know what the code means, but I think it's all about the unit. So at the same sa gilid, meron din siyang Amazon sa kabila. So dito naman, guys, meron siyang mga codes na naman. So this one, yung 1133, ito yung number ng ilang Kindles na nadibenta ni seller. So nakalagay siyang basic or Paperwhite. So I got the Paperwhite. Yung color niya, it's color blue. How many storage nandito? I think ang pinakamababang storage ni Kindle na ino-offer is 2, pero hindi na siya masyadong ino-offer ngayon sa market. I think the lowest storage they offer is 4 gigabytes. And the largest naman is yung 32 gigabytes. Getting the 4 gigabytes is already good na, kasi if ever lang na yung mga librong babasahin nyo is just books, no yung mga mangas, kasi pwede kayong makabasa ng mga mangas dito. Pero I think you should get, if you're planning to read mangas on your Kindle, I think you should get the 32 gigs, kasi yun yung mas compatible niya, kasi malaki ang gigabyte na kinukonsume ng mga mangas compared lang sa mga ebook. Anyway, so yan, meron naman kayong options. Expected mo na the more malaki yung storage, mas mahal siya compare sa maliit. I got the 8 gigabytes, guys, yung moderate lang tayo. And then other than that, meron din dito pa ng Kindle na kinuha ko. Again, this is a Kindle Paperwhite, tapos nakalagay rin kung anong generation siya ni-release. So naka-indicate dito na 2018. I know medyo malayo na siya, but like what I've said, okay lang naman sa akin as long as may Kindle ako. The thing about having a Kindle Paperwhite, guys, compared sa basic, is that the Kindle Paperwhite, it is waterproof, while the Kindle Basic naman hindi siya waterproof. Kaya prefer ko talaga yung Paperwhite, kasi nga mahilig akong magbasa. Like for example, gusto ko magbasa sa mga beach, magbi-beach kami, madadala ko siya without me worrying na baka masira yung Kindle ko. This is how it's inside. So ito, meron yung Kindle niya. And then yung sa seller naman, meron siya natin ito, guys. Pag refurbish kasi po yung item, you should expect na meron talaga siyang may mga damages siya, pero you just have to check kung ano ba yung damages ng item. So dito sa Kindle ko na binili, it's yung mga blemishes niya or flaws niya is meron siyang one tiny dot, pero magti 24 hours ko na to siyang ginagamit, hindi ko talaga makita yung dot na sinasabi ni sellers. Tapos yung back naman niya is almost smooth, so walang mga blemishes or walang kahit anong sa likod niya. You know what, guys, I love the cable so much kasi sobrang taas niya. Like, I think 1.5 meter siya. So yung magbasa mo, china-charge pa yung Kindle niyo, is very perfect. Pero I don't advise you guys to do that one, kasi yung Kindle naman matagal naman siyang malobat, and I think if you're gonna charge it, mabilis lang din siyang ma-charge, kasi chinarge ko nga siya from 40 something %, naging 80 agad siya sa like 1 hour lang. And I think 1 hour and 30 minutes full na yung Kindle. Looks like this is the Kindle Paperwhite 4. So this is how it looks like. Kita nyo naman yung Kindle na yan, sobrang ganda naman yan. The color I also like. Actually, hindi ko bet talaga yung color at first, kasi kala ko sobrang pangit ng color niya. Pero nung dumating siya, napakaganda ng pagka-blue niya. Para siyang matte blue na hindi siya yung mailaw talaga na blue. Like, napakaganda talaga.
Kaya nagustuhan ko rin yung pagkakita ko. So, na-amaze ako sa kanya. And in regards naman ng size, guys, I think this is really good na size. Sabi nila, mas gusto nila yung basic na Kindle kasi maliit daw and very, parang madali lang daw siyang hawakan. Pero for me, I think the Paperwhite 2 is maliit. Hindi ko alam if nasanay lang ako sa tablet ko kasi sobrang laki kasi doon ako nagbabasa. But I think this size is very okay na. Kasi kung masyadong maliit, hindi na yata ako makakita, guys. Ito, kasing laki lang siya ng palad ko. Yan. Kasing laki lang talaga siya. So, I think having this Kindle Paperwhite is a good choice rather than the basic. Pero let's see. The other people, readers or other readers prefer the basic one. Pero I think okay na to. In size, maliit lang talaga yung differential nila. I think 6 something Paperwhite. I'm gonna put it na lang. Tapos dito na lang yung basic. So, it has the button. Tapos yung kanyang charging plug. Lagay, Amazon. Tapos yung mga details ng unit. Lagay na model number, input. And then, so, it was assembled in Vietnam. Looks like, yung Kindle ko, guys, meron siyang ads. So, ito yung ads niya. Baka ayaw niyo yung mga Kindles na may ads kasi nga baka na-disturb po kayo every time na magbabasa kayo. Actually, hindi siya disturb when you are reading. Lumalabas lang yung off niyo siya. For example, ganyan. Nagbabasa ako tapos ayoko nang magbasa. So, and then pag kino-close niyo na siya, off, you just have to press this one. So, dyan na lumalabas ang kanyang ads. Hindi siya lumalabas whenever you're reading. So, every time lang na ino-off nyo, doon na lumalabas. This is just a quick vlog kung saan ko ba nabili yung Kindle ko and why you should get a Kindle. If you're looking for a sign, this is the sign, guys. I suggest you guys to join the Facebook page ng mga Kindle reader dito sa Pilipinas. The page name is Kindle E-Reader Philippines. So, there, marami talagang nagbebenta ng mga kidney. Nagbebenta ng Kindle from the latest to the oldest version. So, you just have to beware sa mga scammer kasi sobrang rami rin ng scammer doon. Yun din yung mga concern ko before. Before ako bumili, I really search every day. Like, literal, every day, I look for a seller na legit talaga. A lot of buyers or customers, pinopost mo si seller, is this legit? Do she sell lalalala? Totoo ba? You can also do that to make sure na legit yung mga sellers na mabibilhan nyo ng Kindle. Would really suggest to get a Kindle to meet Joanne Rivote Rosario. I don't know if I am saying it right, pero yun yung kanyang Facebook account. I'm just gonna put details. I'm just gonna put her Facebook account sa acting screen para mas makita ninyo. Nagbibenta siya ng mga refurbished na mga Kindles. And i-message lang siya, guys. Kung hindi siya mag-reply, notify her through her posts sa mga latest posts niya doon sa page. You have to just search her name kung ano yung mga latest posts niya doon. Doon kayo mag-comment na, Miss, I message you on Facebook. Kasi ako, when I message her first, hindi talaga ako napansin kasi I think maraming talaga siyang customer at medyo busy si Miss Joanne. So, what I did is, minessage ko siya ulit and sinandan ko siya ng friend request. So, yun, nag-reply na siya and hindi pa ako bumili agad nun. The thing about Miss Joanne is that she will send you the list or a sheet, Google Sheet, na nandoon yung mga lahat ng available Kindle niya na pwede niyang ibenta na hindi pa nabibenta. So, doon sa kanyang sheet, guys, meron yung number unit, yung unit mismo, yung model, kung anong model, ang price, at saka yung mga flaws na nakita niya sa Kindle. And that is one thing na I like kasi nga hindi ko na need mag-ask na kung ano available, ganito, blah, blah, blah. Kasi nakalista na talaga siya lahat. Like, organized. Siya rin yung sarili nakita kong very organized. Tapos, kasama na doon sa link ang mga photos ng item. Kaya, hindi na kayo mahihirapan. You just have to check the details, kung ano yung mga flaws ni item, ano yung mga visible and non-visible niya na mga flaws. So, kasi ini-indicate ni Miss Joanne doon. She's very honest talaga sa mga flaws ng item. Again, for me, it's very sulit na kasi yung mga nakikita ko, brand use, 7,000 to 8,000 ang brand new, pero meron pang mas higher dyan. Having it on 50% less, tapos good condition pa yung item, it's very sulit na talaga, and I would suggest you getting it sa mga refurbished seller kasi hindi na talaga ilugi. Like, kung wala kayong budget,
like me. Also, I'm gonna share the link na lang din sa aking description para just check and you just have to message her kung ano yung gusto nyong unit. Kasi yung sheet na ginagamit niya is isa lang naman, ina-update niya na lang. Just in case na gusto nyong manood muna before messaging her para ma-check yung mga unit na gusto nyo. If you guys are gonna ask me kung magkuha kayo ng Kindle, yes, I suggest you to get a Kindle. It's because gusto ko talaga yung mga libro, pero I am the type of reader na pag hindi ko gusto yung parang first chapter or first part ng libro, parang hindi ako na tinutuloy. Parang judgmental ko naman, pero yun talaga ako, pag hindi siya maganda pagkasulat, parang napaka-boring niya, hindi ko siya binabasa. And for me, kung mag-physical book ako, it's too expensive. For me, kasi ganun niya kung magbasa nga, na first chapter lang pag hindi ko gustuhan, ligwak na siya. So, paano na yung pera binili ko? Medyo mahal pa naman yung mga book ngayon. So, I decided to get a Kindle kasi for me, it's very convenient din. Kung magta-travel, makakabasa ako. Pag nasa bus lang ako, nakakabasa ako. Pag nasa van ako, nakakabasa ako. Pag nasa work ako, nakakabasa ako. Kasi nga, ganun-ganun lang. Pag burara ako sa libro, pag-gilid, diba, lalo na yung hindi mga hardbound na mga libro, natutupi-tupi siya. So, for me, ayoko ganun yung libro ko. So, I would prefer a Kindle para mas madali ko rin siyang masuksok sa bag ko. Kahit anong bag ang gabitin ko, hindi na ako mag-worry kasi alam ko na hindi siya mapapano. Kasi nga, device siya. You know, marami na ring available sa market or sa internet na mga EPUB na gusto nyong libro and very easy access na lang siya. You just have to invest sa Kindle talaga. So, kailangan niya na talagang magbayad ng 3,000 up para magka-Kindle kayo. And yung mga libro, it's available internet. Kahit anong klaseng libro pa yan, makikita nyo sa internet. And I think yung 3,000 yung makakasave talaga kayo. And of course, guys, tulad ko na mahilig akong magbasa pag nakahiga at paggabi. Mas prefer ko talaga yung Kindle kasi hindi na ako nabubukas ng ilaw kasi meron na siyang ilaw. Tatanungin naman ninyo kung masakit ba siya sa mata. 100% not. Compare kasi diba nagbabasa nga ako sa aking tablet at saka cellphone before. Talagang iba talaga yung display niya. Like yung Kindle para siyang papel. Like hindi mo makikita yung reflection mo dun sa Kindle. Kaya yun yung maganda sa kanya, hindi siya masakit sa mata. If you're looking for a sign na bumili kayo ng Kindle, I would really suggest you should get one. And if you don't have any budget, you could also get the refurbished one kasi I think sulit na rin siya. So guys, thank you again for watching my video. If you have any questions regarding sa Kindle, you can always comment down below or you can also message me in my social media accounts. It's Ika Hayoma, both Instagram, TikTok, and Facebook. Once again, thank you for watching. Bye!